eto, sumasabay yung issue about sa impeachment ni Vice President Sara. Ano ba ang masasabi nyo rito, attorney? Palagay nyo ba, attorney, yung mangyayaring impeachment ngayon kay BP Sara, hindi matutulad noong mga naunang reklamo kay BP Sara na yun nga, na-archive sa Senado. Palagay nyo, attorney, ngayon, mangyayari pa ba yun, attorney Jojo? Hopefully, kasi yung House of Representatives, yung Committee on Justice, sinubukan naman nilang sumunod dun sa sinabi ng Supreme Court, no, na napakadetalye para masigurado na assured yung due process na karapatan ng Vice President Sara. So, inisa-isa na nila yon, nagbotohan-botohan. Ngayon, nandito sila sa stage na may konting hearing sila kasi parang preliminary investigation. Siyempre, tinututulan naman ng kampo ni VP Sara at dinala na naman sa Supreme Court, no? Pero ang tingin ko naman, mukhang baka hindi na yan matuloy kasi nga, baliktad na baliktad yung reasoning nila nung last time, ng impeachment ng 2025, tsaka ngayon, last time, inaangal nila na hindi sila binigyan ng karapatan sa due process, walang hearing and everything. Nanalo sila, no? Nanalo, unconstitutional yung ginawa ng House doon according to the Supreme Court. Ngayon, kabaligtaran naman, nung ginagawa na ng House yung dapat gawin, pinipigil naman nila at sinasabi nilang hindi na dapat dito, dali na sa Senado. Malinaw naman sa tingin ko kung bakit nila gusto yon kasi palagay ko may impeach siya sa House, pero mahirap maisip na sa Senate makukonvict siya. Pero at least magkakaroon ng trial sa Senate. So yun ang tingin ko, bombong care na nangyayari ngayon. Kaya lang nakakatuwa ng konti na pabalik-baliktad yung argumento ng kampo ni VP Sara. Alright, opo. Ito pa, attorney, yung about sa existence ni BP Sara sa trial or sa hearing. Kasi kine-question to ng marami. Though, syempre, alam naman natin na pwede na kahit wala siya sa trial, pwedeng wala siya sa trial. Pero, dapat daw kasi nandun siya. Sabi nung ilan. Ano ang sabi niyo doon, attorney Jojo? Sa House, hindi naman kailangan talaga, no? Kasi naranasan din namin yan bombo care sa naalala mo yung impeachment ni CJ Sereno, no? Na hindi talaga umattend si CJ Sereno for different reasons kasi talaga namang hindi fair yung House no, no? Ngayon, ang tingin nila, hindi sila magkakaroon ng mabuting pandinig at ayaw nilang sumagot pa si BP Sara sa House kaya hindi siya attend. Okay naman yon kung wala naman sa batas na kailangan siyang umattend talaga, to be honest. Pero hindi niya kailangan ituloy lang, no? Ngayon may mga pinatawag silang mga witnesses, gusto nilang marinig yung mga ibang bagay-bagay, hindi rin naman niya mapipigilan yung House of Representatives na gawin yon. Ngayon, at some point, magbobotohan na yung buong plenaryo at pagka lumagpas na sa boto, dadali na sa Senado. Ang Senado, unlike yung ginawa ni Chis Escudero, dapat tuloy-tuloy yun kasi forthwith yung ginamit doon no? Na nasunod yung proseso sa House. Wala nang dapat gawin ng Senado kundi gawin yung trial. So, ganun dapat ang takbo niyan. Kaya lang, siyempre, nakikita naman natin yung kampo ni VP, talagang iniiwasan nila yon sa House. Pinipilit nilang iboto na para mapunta na Senado. Naintindihan ko naman yon as a lawyer, may strategy silang ganon. Kasi sa Senado, kung bibilangin mo yung dapat na boto for conviction, mukhang walang boto sa Senado to be honest. No? Kasi 16 votes ang kailangan sa Senado to convict. Wala naman, may 9 na allied si BP Sara doon. Kaya pag ginawa mo yung math, hindi aabot sa 16 yung magko-convict sa kanya. Kaya gustong-gusto na ng BP Sara camp na dali na to sa Senado. Okay po, okay po. Ito pa, attorney, ang mahalagang katanungan, palagay nyo ba, attorney, matutuldukan na itong kasong ito? May impeach na si VP Sara or malulusutan niya to, attorney? Palagay ko may impeach siya sa House, no? Palagay ko lulusot naman sa House. Kasi may, I think, enough votes na sasabihin ng House, impeached ka, dalhin ang trial sa Senado na for trial, mag-assign na sila ng prosecutors sa House, at least tingin ko naman aabot doon sa proseso na yun. Tingin ko hindi magkakaroon ng magandang resulta naman yung PRO nila sa Supreme Court ngayon.
para itigil yung House, no? Pero aabot tayo doon. Ang tanong, ano mangyayari sa Senado? Sa Senado, dapat magkaroon ng trial. Pero ang problema, iniiwasan din talaga ni BP Sara yung trial kasi lalabas lahat ng ebidensya ron eh. Kahit na hindi siya makonvict, kulang sa vote. Kasi gustong ilabas ng mga prosecutors ng House yung mga bank accounts niya, sasabihin na sa AMLAC, malaking bagay yon. Pag nakita natin, na hindi pa natin nakikita, pero ina-allege ng mga ibang tao kagaya ni Senator Trillanes na makikita mo doon yung maraming contribution sa kanila ng kung saan-saan ang galing na illegal sources. So pag nakita natin yung bank history, bank accounts nila, lalabas yun sa at least sa publiko. Pero at the same time, hindi ko nakikitang makukonvict siya. Pero who knows what will happen? Kasi at this point, walang 15 or 16 votes na boboto to remove him from office sa Senado. Kulang yung boto. Okay po. Ito attorney, mga ano lang, panghuli na lang sigurong tanong. Attorney, bago tayo magtapos, siguro ano pa yung mga aasahan dito ng mga tao, attorney, sa case na ito ni BP Sara, attorney? Ako, inaasahan ko na yung application nila sa Supreme Court, palagay ko hindi ibibigay ng Supreme Court yung TRO, injunction, yung mga hinihingi nila para itigil, no? Yung ginagawa sa House. Ako, inaasahan ko rin na lumabas yung, at least kahit sa House level, lumabas na yung mga bank accounts ni BP Sara. Kasi yun yung mga basis ng kanyang magiging pag-i-impeach ng House sa kanya. So at least maghihiring yata April 17 if I'm not mistaken, meron silang sinampina ng mga further witnesses. So hintayin natin yon. Patingnan natin yung mga maneuvers ng mga kanya-kanyang kampo. Pero ako lang, ang expectation ko, matutuloy yan hanggang sa House, magkakabotohan yan sa plenaryo, pupunta yan sa Senado magkakahiring, pero hindi ko na-expect na matatanggal si BP Sara kasi nga kulang sa boto. Pero yun lang yung aking nakikita ngayon from this perspective looking at the next few months.